mga biyayang ibinigay ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Pangalawa, para magkaroon tayo ng pagtitipon na sama-sama tayong nananalangin. Tayo pong mga charismatic, di ba naniniwala tayo na pagka marami ang nananalangin sa iyong panalangin, ito ay didinigin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sabi natin, sister, brother, panalangin mo ako. Yung intention ko, pakipanalangin mo naman. Amen. At marami po ang pagpapalang dumarating. Tinutugon ito ng ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Simulan po natin muli yung shinare ni Brother Bong last week, no? Ano po ba yung tatlong pillars of the Catholic Church na pinag-aralan natin? Magkaroon tayo ng review, no? Ito pong tatlong ito, pagka nawala ang isa, hindi na ito yung ating pillars, no? Kaya kailangan po, naiintindihan po natin na tayo po ay hindi lamang Bible alone. Amen? No, tayo po mga Katoliko ay hindi lamang po La Escritura. Ayan, hindi po tayo dumidepende sa Biblia lamang. No? Okay, una, ito po yung sinasabi ko nga, sacred scripture. No? Kasi bago po magkaroon ng Biblia, wala pa naman yan. Noong ang ating mga apostol, ang mga alagad, ay nagpapahayag, nagbabalita, nagbibigay ng pagbabahagi, no? Nakikipag-usap sa mga tao, wala pa pong Bible. Doon lamang nila nagawa ang Bible o ginawa nila ng sipi, sumulat sila noong 320 AD na po. No? Kaya po tayo ay mayroong tinatawag na sacred tradition. Ito po yung pagsasalin-salin ng mga turo ni Kristo sa mga tao. Kaya sacred tradition. Wala pang Biblia. After 320 AD, dumating na po yung sacred scripture. Yan na, may mga sipi na. At syempre, hindi lang basta sipi yan. Kinanonize po yan ng ating simbahan. Na ito po ang mga sipi, ito ang mga aklat na ating babasahin na magiging Biblia. Maiko-compile ng simbahang Katoliko. At pinatutunayan po yan ng ating magisterium. Ang magisterium, ito po yung ating katuruan sa ating pananampalataya, Catholic faith. Ano ang sinasabi ng magisterium dito sa Biblia na ito? Ayan. Kumbaga, dinidepensahan niya, kumbaga, pinagtitibay. Ayan, no? Kaya po meron tayong tinatawag na magisterium. Ano ang sinasabi ng ating mahal na Papa sa ganitong Biblia? Sa ganitong Marcos 11:28. No? Anong sinasabi sa Mateo 11:28? Anong sinasabi ng ating Santo Papa, ng ating simbahan? Sa Efeso 2:4, mga ganun po. No? May mga sagot po ang ating simbahan. At syempre, mahalaga po itong tatlong ito. Kaya dapat wala pong mamimiss dyan. Dapat walang aalisin. No? Katulad nga po ng isang upuan. No? Isang upuan, bakito, merong tatlong paa. No? Merong sacred scripture, magisterium, at nandiyan yung sacred tradition. Na kapag ang isa, ayan, ay naputol, hindi na natin masasabi na ito ay aral ng ating pananampalatayang Katoliko. Amen? Kaya mamaya po sa aking pagbabahagi, mayroon po akong sasabihin ng mga tradisyon sa ating pag-aayuno. Bakit tayo nag-aayuno? Ano po? Dahil yun po yung ating tatalakayin. Ayan. Pista at Penitensya. penitensya. Napaka
napakaikli lamang po ng ating gospel ngayon. 2 verse lang, 14 and 15. Ano po? Mateo 9:14 to 15. Siyempre, sa ating pagtatalakay, pista at penitensya, nandoon din po yung ating kultura. Kultura ng Pilipino, no, sa pag-aayuno. Okay, handa na po ba kayo? Amen. No? Handa na po ba kayo? Amen. Okay. So, sa pista, syempre, nandiyan yung pagdiriwang. Ang ganda po ng ating gospel, ano po? Yung tungkol sa kasalan. At syempre, nandoon yung pagpipinitensya. Ano ba ito? No? So, halina po, himayin natin yung dalawang verse ng ating ebanghelyo ngayon para makita po natin yung tunay na diwa ng ating mga sakripisyo. Okay, ayan. Ang sabi po doon sa ating binasa, maaari bang magluksa ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Ayan. Nakakita na kayo ng ikinakasal. Amen. Lahat po tayo nakadalo na sa mga kasalan. Amen. Meron po bang nakasimangot sa kasalan? Wala. Meron po bang malungkot sa kasalan? Wala po. Wala. Siyempre, puro kasiyahan. Kaya nga po, ito po ay isang selebrasyon. Ayan. Sinasabi ni Jesus na ang kanyang presensya ay isang selebrasyon. Ngayong gabi po, mga kapatid, nakikita natin na masaya tayo. Amen? Amen. Dahil nandito ang presensya ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo po yun. Diba? Kapag nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, nagagalak ka. Natutuwa ka. Amen? At hindi ka sumisimangot. Hindi ka nalulungkot. Diba? Pero, eto ang pero. Sabi, ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal. Kukunin. No? At sa pagkakataong iyon, ay mag-aayuno sila. Nagbabala ang Panginoong Jesus na darating po yung araw na iyon na siya'y kukunin, na siya po ay pahihirapan, na siya po ay lalapastanganin, na siya po ay magdudusa. Amen? No? So, ibig sabihin, ang lalaking ikakasal ay kukunin. At doon po, magsisimula yung pag-aayuno ng mga apostol. Po. Ang pag-aayuno po ay may tamang panahon at may malalim na dahilan. Amen? Okay. Tamang panahon. Ibig sabihin, hindi lang pagka-trip mo na mag-ayuno, no? Mag-aayuno ka. Kung gusto mo, nauna mag-aayuno ko, pero wala ka namang malalim na dahilan. No? Alam niyo po, yung mga tao noon, yung mga Hudyo, meron silang malalim na dahilan kung bakit sila nag-aayuno. Una, pangbayad sala. Pangalawa, pagka meron silang ninanais, meron gusto nilang humingi ng blessing. Meron pa na mga, halimbawa, kaya sila nag-aayuno dahil para sa paggabi ng ibang lahi noon, no? Noong Old Testament, nag-aayuno sila. Halimbawa, yung mga Israelita, gusto nila na makuha yung Jericho, no? Masakop ang isang bansa, mag-aayuno po sila. No? Kaya meron po tamang panahon at mayroong malalim na dahilan. Okay, ngayon, ano po ang sabi ng magisterium tungkol po dito sa ating ebanghelyo? Ang sabi niya, si Jesus ang groom, ang lalaking ikinakasal. No? At noong kasama pa siya ng mga alagad, hindi kailangan mag-ayuno. Kasi nga, kapiling pa. So, dapat yun po ay celebration. No? Yun po ay kagalakan.
pista, ika nga, nagpipiesta sila dahil kasama pa ang lalaking ikinakasal. Ang pag-alis naman po ay tumutukoy sa pagpapakasakit, kamatayan, at doon po nagsimula yung ating tradisyon. Dahil hindi na po natin kasama ang Panginoong Yesus. Okay na po. Ayan. Bakit naman tayo nag-aayuno ngayon? Kung hindi na natin kapiling ang Panginoong Yesus ngayon, bakit tayo nag-aayuno? Tayo po ay nag-aayuno ngayon, hindi po para mag-diet. Bawas kain, kapatid di syempre, diet yun. Tingnan natin kung ilan ang malus natin na kilo, na timbang. Okay? Hindi po ito para mag-diet, kundi bilang paghahanda sa kanyang muling pagparito at pakikiramay sa kanyang sakripisyo. Diba? Sabi nga, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tayo po ay naghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya tayo mag-aayuno. Ang tanong, sa pagbabalik ba na ito ay nakahanda tayo? Maghahanda ka. Ayan. No? Kailangan paghandaan natin. Marami po tayong mga dapat gawin. Sabi nga, hindi lamang po magsisimula ang pag-aayuno o ang pakikiramay na ito sa pamamagitan lamang ng ash, ng abo, ng pagpapahid ng abo. Anong sinasabi pagka pinahid ang abo sa ating mga noo? Repent and believe in the gospel. Yung iba dati, ikay nagmula sa alabok. Hindi po alikabok. Pagtatama lamang po, hindi po tayo nanggaling sa alikabok. Tayo po ay nanggaling sa alabok at tayo po ay babalik din sa pagiging alabok. Ayan. Hindi po alikabok ha. At syempre, meron po tayong pinaniniwalaan tungkol sa mga pag-aayuno. Amen? Tingnan po natin ito. Ayan. Kultura versus turo ng simbahan. Ano po ba yung tinuturo ng simbahan, yung katotohanan, at ano po yung kultura na napapasa sa atin, no? Kasi nga tradisyon Baka yung pagsalin-salin ng tradisyon na ito, pagdating sa ating henerasyon o pagdating sa henerasyon ng apo ko, fake news na. No? Kaya ngayon pa lamang po, saliksikin natin ano po yung pagkakaiba ng kultura at yung turo ng simbahan. Ayan. Una, sabi, ang pag-aayuno daw po ay pagpaparusa sa sarili. Pagpaparusa po ba ito? Hindi, di ba? Bakit kami nakikita nagpipinitensya? Nagpapapako sa krus, di ba? Ang turo po ng ating sambahan, hindi po ito pagpaparusa. At hindi na po ito ini-encourage yung mga nagpipinitensya na magpinitensya dahil tinapos na po ng Panginoong Yesus yung mga madudugong pag-aayuno. Yung mga pinitensya na ganong klase. No? So, ang turo ng ating simbahan, ito po ay pagdidisiplina. Ang pag-aayuno po ay hindi pagpaparusa, ito po ay pagdidisiplina para mas makapaglingkod tayo sa ating kapwa. No? Nag-aayuno tayo para disiplinahin natin yung ating mga sarili. Kapag pinahihindian natin yung mga masasarap na pagkain, for example, di ba, sinasanay natin yung ating kalooban na mag-say ng no. Di ba? So, pagka nag-no ka, ibig sabihin, dinidisiplina mo yung sarili mo. Ay, Biyernes ngayon, bawal ang karne. Hindi ako kakain ng karne. Di ba? Bukas na lang. Pwede naman, di ba? Pagka sumapit yung 12:01,
Pwede na, karne na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Amen, di ba? Pagka nagsiset ka sa iyong isip na no, hindi pwede, ibig sabihin nun, tumatalikod ka din sa kasalanan. Di ba po? Tumatalikod ka sa kasalanan, at the same time, yung iyong sarili ay inilalayo mo sa kasalanan, pinahihindian mo yung mga masasarap gawin. Hindi lang pagkain, no? Masasarap gawin na bisyo, di ba? Masasarap makipag-marites. Yung mga ganun. So, nagkakaroon ka ngayon ng pagpipigil, pagdidisiplina. Amen ba? Amen. Okay. Number 2. Ang pag-aayuno daw po ay pagbayad sa kasalanan. Ha? Alam niyo po mga kapatid, binayaran na po ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan. Amen? Amen. Now, ang kailangan na lamang po natin ay magpasalamat at tumalima. Magpasalamat at sumunod. No? Ayan. Yun po yung tinuturo sa atin. Ano ba yun? Ang sinasabi pa is, ang kapatawaran po ay libreng regalo ni Jesus. Sabihin niyo po, libre. Libre. Gusto niyo ba ng libre? Amen. Masarap na yan, libre. Ayoko. No? No? Ang kapatawaran po ay libre. Nasa sa atin na lang kung tatanggapin natin ito. Amen po. Kapag sinabing ang kasalanan, ang kapatawaran ay libre, ang ibig sabihin po, tatanggapin mo na lang. Diba? Kaya nga po, kailangan natin tumalima para doon sa pagpapatawad na yun. Tanggapin mo yung kapatawaran. Sabi nga, pagka ikaw hindi ka nag-sorry, hindi ka patatawarin. No? Pero dito, ang Panginoon, kahit hindi ka mag-sorry, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, tumalima ka, sumunod ka, at magpasalamat ka sa Kanya, yung kapatawaran na yun, tatanggapin mo ng libre. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And, ito pa, sabi ng kultura, basta hindi kumain ng karne, okay na. Diba? Kaya lang, ano yung sense? Ano yung value? No? Ano yung value ng hindi mo pagkain ng karne? No? Hindi lamang naman po karne, no? Kundi ito may kasamang mga bisyo, no? Ang tinuturo ng ating simbahan ay ang pagbabago ng ugali, pagbabalik loob, pagbabago, no? Hindi sapat yung kumakain ka ng karne, pero patuloy kang nagsisinungaling. Diba? Hindi sapat yung hindi ka makakain ng karne, no? Kaya lang naman, i-chismis mo naman yung kapitbahay mo, imamarites mo, di ba po? Nagbibigay ka ng sakit ng loob sa kapwa mo. Amen ba? So, sayang po yung pag-aayuno na ginagawa kung walang value. Di ba po? Kung wala itong pagbabago ng ugali. Kasi partner po yan eh. Ang pag-aayuno, kasabay po noon ay ang pagbabago ng ating mga sarili. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Ano pa? Ayan. So ito po mga kultura na to, wag po natin itong gawin. Mas dumipende po tayo doon sa tinuturo ng ating simbahan. Ang pag-aayuno ay pagdidisiplina, pasasalamat, pagtalima, at ang pagbabago ng ugali. Kaya nga sabi, di ba? Repent and believe in the gospel. Pagka naniniwala ka sa Ebanghelyo, syempre nandoon yung pagbabago. Pagka ikaw po ay nagtitika na humihingi ng kapatawaran, syempre nandoon din yung pagtalima. Partner po iyan. Amen? Okay. Amen. Ayan.
ang pag-aayunong Pinoy. Ayan, pinag-uusapan naman natin, ano yung tradisyon natin? Pakikiramay. Ang konsepto po ng pakikiramay ay ang pag-aayuno na tayo po ay nakikiramay sa sakripisyo ng Panginoong Yesus. Pakikiramay na siya ay yung kanyang dinanas, na hirap, na sakit, no? Yun po yung ating pakikiramay. Tayo po mga Pilipino, ligas po sa atin ang ugaling maawain. Amen? Kaya nga lang, at matulungin sa mga mahihirap. Kaya gano'n na nga lang nga po yung ating laging pakikiramay. May nakikita tayo sa ating mga mahal sa buhay malungkot at tanungin natin, diba, bakit ka malungkot? Sa community, diba, nakikiramay tayo sa ating mga kasama, sa kalungkutan, diba po? Ayan, no? At syempre, tinitingnan din po natin yung Biyernes Santo bilang araw ng pagdamay. Biyernes Santo, yun po yung time ng pagkakapako at pagkamatay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen, no? Sabi nga natin, bawal ang magsaya. Okay, sino po dito yung mga Biyernes Santo na nagpapatugtog pa, nagbibidyoke pa, nagsuswimming, imbis na makinig ng 7 palabras, no? Imbis na maging aktibo sa mga pagtitipon na pang-Kwaresma, mas ginugusto yung swimming, outing, di ba po? Ayan, no? So dito po, bawal ang magsaya. Huwag muna, di ba? Biyernes Santo lang naman. Sa mga ibang mga araw, pwede naman po. Di ba? Pagka Biyernes Santo, medyo, di ba? Natatandaan niyo po, walang, sa TV, walang istasyon na nakabukas. Ay, opo. Di ba? Laging pinapanood, yung 10 Commandments. Yung mga... Diba? From Old Testament to New Testament, di ba? Laging ganun po, Passion of the Christ, di ba? Di ba? Ganun po ang mga pinanood, something religious. No? Para tayo po ay kasama rin na nagtitika, nakikidalamati sa mga hirap ng ating Panginoon. Bawal din po yung mga libangan. Magkaroon po tayo ng pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. No? Meron po tayong Lenten recollection, meron po tayong pabasa, meron po mga 7 palabras, yan. So, puntahan po natin yan. Okay? At syempre, bilang Pilipino, eto po hindi mawawala. Ang menu Sa pag-aayun. ng pag-aayuno. No? Kasi syempre, bawal ang karne, abstinence eh. Bawal ang karne, kaya tayong mga Pinoy, naging malikhain tayo sa mga pagkain natin. Amen ba? Amen. Sige. Nung Miyerkules po, ang aming ulam ay, ano bang ulam natin nung Miyerkules? No? Basta may gulay kami at saka isda. Tapos, yun lang po, salmon. Ulo. Pink salmon na pinirito at saka, yun lang ang ulam namin. No? Tapos, toyo kalamansi. Tapos, wala nang dinner. No? Wala nang dinner. Kung may tinapay, ganun. Ganun lang po. No? Then, Biyernes, kanina, ang ulam naman namin, Biyernes, sotanghon. Kami po, ang ulam namin ay talong na may bagoong at saka pritong galunggong. Itlog. Pwede itlog. Ayan, opo. Pwede po ang itlog, no? Adobong itlog. Ayan. So tayo po, nagiging malikhain tayo. Marami namang gulay eh. Pwede igata ang gulay. Itorta ang gulay, di ba? Sardinas. At panatik dito yung munggo. Diyos ko, day. Ginisang munggo. Di ba every Friday, kahit nga hindi Kwaresma, may munggo kung nakikita Diyos ko, day, kalaban mo nga.
Na? Minsan yung Kanina iba mo- gumagawa ng merienda, turon, di ba? Bilo-bilo, di ba? So, nagiging malikhain tayong mga Pilipino pagka dumarating ang Kwaresma. Naghahanda tayo ng menu para tayo po ay makasunod sa ating pag-aayuno, no? And then number 4, meron din naman po tayong mga panata at sakripisyo. Alam niyo po, ang pag-aayuno po ay ginawa hindi dahil utos. Hindi po ito utos kundi ito po ay pangako sa Diyos kapalit ng pasasalamat at pagtalima sa Kanya. Amen po? No, wag po nating angkinin na inuutusan tayo na tayo po ay mag-ayuno. Hindi po. Kundi ito po ay pangako natin sa Panginoon dahil tayo po ay nakikidalamhati sa kanyang mga sakripisyo. Amen po? Amen, no? So, kasama po dyan, sino po dito ang mga nagbibisita iglesia na naglalakad? Ayan. Dati naglalakad po ako, no? 14 pa nga, ginagawa ko yung Station of the Cross. No? 14 na simbahan. Magsisimula ako sa pagpalagay, San Lorenzo, San Ezequiel, Cathedral. Pagdating ng Cathedral, may paho. Pagdating ng may paho, St. Joseph, Gagalangin, Tayuman, Espiritu Santo, then UST. Then pagdating ng UST, tatawid sa kabila, nandiyan ang Loreto, tsaka Camban la Cruz. Tapos yung Abbey Church, San Beda. Tapos yung Holy Spirit, San Miguel, Quiapo, San Sebastian. Yan yung mga pinapupuntahan ko. Layo pala. Dati lakad po yun. Ngayon. Ngayon, 7 na lang. Kasi ginagawa na po namin ngayon ng Huwebes Santo. After po sa adoration na exposition of the Holy Host. Huwebes Santo po yun. Pumupunta kami ng Cathedral, Manila Cathedral. Po? Ayan. So, masarap pong gawin yung mga bisita iglesia. Siyempre, din po ito sama-samang panalangin. No? Mas maganda yung sama-samang dumadalangin. Yung mga kagalingan, no? Pwede rin po natin gawing intention yun. No? And then, number 5, ang pag-aayuno bilang sakripisyo ng mga bisyo. Maaari po tayo na mag-ayuno na yung bisyo naman natin, yung ating binabawasan. Halimbawa sa isang araw, mahal na sigarilyo ngayon, ano? Kung sa isang araw nakakalimang stick, pwede pong maging 4, pwedeng 3. No, sakripisyo po yun. Halimbawa po, sa isang araw po, ano ba ito? 5 kape ka. Wow, grabe naman ang palpitation. 5 kape. Hoy, lobat. Bawasan mo. Gawin mo na lang ng 2. Doon sa mga natitipid mo, gawin mong pag-aalay. Halimbawa, yung 5 stick na yon, ginawa mong 3 stick na lang. So, ang mangyayari, yung 2 stick, ilagay mo sa alkansya. Yun po yung pinopromote ni Father Alan ngayon, alkansya ng Kwaresma. No? At itong mga naipon ba ito po ay ihahandog mo para sa mga taong nangangailangan, pag-aalay kapwa. No? Sabi nga, hindi lamang po prayer, hindi lamang po pagsasacrifice, abstinence, fasting, kundi nandoon din po yung alms, yung pagbibigay ng limos. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon, no? Maganda po yun na habang ikaw po ay nag-aayuno, nagkakaroon ka ng pag-aalay sa kapwa.